Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Stephanie Apuya at narito ang mga tauhan ng epikong Bidasari. Ito ay pinapangunahan ni Bidasari. Sinusundan naman ito ng Ibong Garuda, Sultan ng Kembayat, Sultana ng Kembayat, Diyuhara, Sultan ng Mongindra at Lilasari. Ito ang buod ng epikong Bidasari. Ang kaharian ng Kembayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng mga tao. Ang ibong ito ay ang Ibong Garuda. Kapag dumarating na ang Garuda, mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao upang magtago sa mga yungib. Takot na takot sila sa Ibong Garuda pagkat ito'y kumakain ng tao. Sa pagtatakbuhan ng mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kembayat. Ang sultana ng Kembayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog. Dahil sa malaking takot at pagkalito, naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. May nakapulot naman ng sanggol. Siya ay si Diyuhara, isang mangangalakal mula sa kabilang kaharian. Kanyang pinagyaman at inuuwi sa bahay ang sanggol. Itinuring niya itong anak. Pinangalanan nila ang sanggol ng Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang nakikilalang magulang. Sa kaharian ng Indrapura, ang Sultang Mongindra ay 2 taon pa lamang kasal kay Lilasari. Mapanibughuin si Lilasari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Kaya lagi niyang itinatanong sa sultan kung siya'y mahal nito na sasagutin naman ng sultan ng mahal ka sa akin. Hindi pa rin nasisihan ang magandang asawa ng sultan. Kanyang itinatanong na minsan sa sultan, hindi mo kaya ako malimutan kung may makita kang higit na maganda kaysa sa akin? Ang naging tugon ng sultan ay, kung higit na maganda pa sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Nag-aalala ang sultana na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito ay makita ng sultan. Kaya't karak-karakang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na saliksikin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lilasari si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lilasari. Inanyayahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang di umano ay gagawing dama ng sultana. Ngunit pagsapit doon, si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Lilasari sa isang silid at doon pinarurusahan. Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa halamanan ng kanyang ama. Kapag araw, ito'y ipinagkukwintas kay Lilasari at sa gabi ibinabalik sa tubig at hindi maglalaon si Bidasari ay mamamatay. Pumayag si Lilasari. Kinuha niya ang isdang ginto at pinauwi na niya si Bidasari. Isinuot nga ni Lilasari ang kwintas na gintong isda sa araw at ibinabalik sa tubig kung gabi. Kaya't si Bidasari ay nakaburol kung araw at muling nabubuhay sa gabi. Nag-aalala si Diyuhara na baka tuluyang patayin si Bidasari. Kaya nagpagawa siya ng isang magandang palasyo sa gubat at doon niya itinira ng mag-isa si Bidasari. Isang araw, ang Sultan Mongindra ay nangaso sa gubat. Nakita niya ang isang magandang palasyo. Ito'y nakapinid. Pinilit niyang buksan ang pinto. Pinasok niya ang mga silid. Nakita niya ang isang napakagandang babae na natutulog at ito ay si Bidasari. Hindi niya magising si Bidasari. Umuwi si Sultan Mongindra na hindi nakausap si Bidasari. Bumalik ang sultan kinabukasan. Naghintay siya hanggang gabi. Kinagabihan, nabuhay si Bidasari. Nakausap siya ni Sultan Mongindra. Pinagtapat si Bidasari ang mga ginawa ni Lilasari. Galit na galit ang sultan. Iniwan niya si Lilasari sa palasyo at agad niyang pinakasalan si Bidasari. Si Bidasari na ang naging reyna. Samantala, pagkaraan ng maraming taon, ang tunay na mga magulang ni Bidasari ay matahimik nang naninirahang muli sa Kembayat. Nagkaroon pa sila ng isang supling. Ito'y si Sinapati.
Nang pumunta sa Kembayat ang isang anak ni Diyuhara ay nakita niya si Sinapati, anak ng sultan at sultana ng Kembayat. Si Sinapati ay kamukhang-kamukha ni Bidasari. Kinaibigan nito si Sinapati at ibinalita ang kapatid niyang si Bidasari sa kamukhang-kamukha ni Sinapati. Itinanong ni Sinapati sa mga magulang kung wala siyang kapatid na nawawalay sa kanila. Pinasama ng ama si Sinapati at Indrapura. Nang magkita si Bidasari at Sinapati, ay kapwa silang nangilalas dahil sa silang dalawa ay magkamukhang magkamukha. Natunton ng sultan ng Kembayat ang nawawalan niyang anak na si Bidasari. Nalaman ng sultan ng Indrapura na ang kanyang pinakasalang si Bidasari ay isa palang tunay na prinsesa.